kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos dikdikin ang gusto ng dalawang senador na sina Risa Ontiveros at Win Gatchalian dahil sa sandamakmak na mga nakitang katiwaliang nagawa habang nanunungkulan bilang mayor ng Bamban Tarlac. Maliban pa sa napakaklarong mga nakalap na mga ebidensya ng dalawang senador kaugnay sa totoong nasyonalidad ng dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go aka Go Waping. Sa wakas ay sinang-ayunan na rin ito ng ombudsman at naglabas ng order para sa dismissal ni Alice Go bilang alkalde ng Bamban. Guilty of grave misconduct ang hatol kay Alice Go ng ombudsman na si Samuel Martires. Ayon sa desisyon ng ombudsman, ilan lang sa mga nakita nilang paglabag sa batas ni Alice Go ay ang pagbili nito ng agricultural lots na siya namang kanyang pinareclassify at ginawang residential at commercial lots kung saan nagsimulang mabuo ang Baofu, Hongsheng at Zun Yuan Technology Incorporated na naging Pogo Hub sa Bamban kung saan si Alice Go umano ang siyang mastermind sa operasyon nito sa Bamban Tarlac. Kasama sa pag-dismiss kay Alice Go ay ang pagtanggal ng kanyang karapatan para sa retirement benefits at perpetual disqualification from government service. Maliban kay Alice Go ay may ilan pang opisyal sa Bamban ang nadamay at binabaan ng suspension order, kasama na rito ang mismong vice-alkalde na si Leonardo Anunciacion. Rason para ang konsehal na si Erano Timbang ang siyang uupo bilang kapalit ni Alice Go na dating mayor ng Bamban. Inisyuhan rin ng COMELEC si Alice Go ng sabina at inutusang magpakita sa Law Department ng COMELEC para sa kanyang preliminary investigation ng kasong isinampas sa kanya na material misrepresentation. Tinanggap ang sabina ng sekretarya ni Alice Go na si Alice Manaloto na ngayon ay hindi na rin matagpuan kung saan. Ang pag-isyo ng sabina kay Alice Go ay dahil sa nakumbinsi ang COMELEC na may mali talaga sa ipinasang mga dokumento ni Alice Go noong siya'y tumakbo sa pagkamayor matapos kinumpirma ng NBI na ang fingerprints ni Alice Go sa kanyang mga dokumento kasama na ang Certificate of Candidacy ay kapareha sa fingerprints ng incheck na si Go Waping. Kapag mapatunayang guilty si Alice Go sa korte ay posibleng makukulong ito ng 1 hanggang 6 na taon base yan sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Kaagad na pinuri ni Senador Ontiveros ang naging desisyon ng ombudsman, pero hanggat hindi pa raw naaaresto si Alice Go ay mananatiling hindi pa rin kumpleto ang hustisyang kanilang hinahanap. Sa ngayon ay wala pa ring balita kung nasaan na si Alice Go matapos itong sinilbihan ng arrest warrant ng Senado dahil sa hindi na nito pagsipot sa Senate hearing. Sa dami ng pera ni Alice Go at sa notorious na korupsyon sa Pilipinas ay hindi nakatakataka kung hindi na nila mahuhuli pa ito. Walang may nakakaalam kung nakalabas na ito ng bansa dahil walang imposible sa Pilipinas basta't ikaw ay mapera. Ngayong nasibak na sa pagkamayor si Alice Go at sa pagban ng Pogo ay wala na siguro itong makita pang rason para manatili pa sa Pilipinas kung saan siya ay wanted na sa batas. Nakakahiya para sa gobyerno ng Pilipinas sakaling hindi nila makayang malaman kung nasaan at maaresto si Alice Go. Sa bagay, hindi na ito bago dahil kahit kay Kibuloy pa lang na alam na ng mga pulis kung nasaan nagtatago ay hindi pa rin nila mahuli-huli. Iba ka talaga, Pilipinas. Ikaw, naniniwala ka bang mahuhuli pa itong si Alice Go? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.